Sige po, magandang gabi po sa lahat at salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na magkasama-sama tayo sa ating pag-aaral sa Bible study. At for everyone's information, natapos na po natin yung 1-year discipleship. At base kay Pastor, re-reviewing natin yung mga nakalipas nating na pag-aaralan. No, kasi malamang may marami doon, kundi man ilan lang na-rapture na sa utak natin. Pero again, ang salita ng Panginoon ay laging bago naman talaga. Nung inaral ko nga to, parang bago na naman eh. So, salamat sa Diyos. At ano rin to, advantage din dun sa mga hindi nakarinig ng topic kasi hindi naman tayo laging kompleto, we don't know. And uulitin natin to, pero may mga dinagdag, may mga minodify tayo sa lesson. And I hope na maging blessing po ito sa atin. And very timely naman palagi yung salita ng Panginoon, kahit na paulit-ulit. And napaka-importante po ng topic natin ngayong gabi ito. At sabay-sabay po tayong matuto muli. And let us all put our presence in our Lord Jesus Christ for an opening prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, our Lord of Lords, our King of Kings, the Creator of heaven and earth, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli po, Panginoon, binigyan niyo ang bawat isa ng pribileyo upang makapag-aral ng inyong salita through this Bible study. Thank you, Lord, sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa mga nakarang araw, sa provision, sa protection, sa pagmamahal niyo, Panginoon. At kami po ay nakarating ngayong gabing ito ng malakas at pinagaling nyo may mga sakit, Panginoon. Patuloy nyo po kami protektahan physical, lalong-lalo na ang aming spiritual, O Lord. We thank you, Lord, for your love and mercy for each and every one of us, O Lord. And we pray, O Lord, na ngayong gabing ito ay saliksikin nyo ang aming puso, ihanda nyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaralan. At kung meron po kayong nakikita ng mga pagkakamali sa aming Panginoon, patawarin nyo kami sa aming mga naiisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagagawa, Panginoon, na paulit-ulit na pagkakamali sa inyong harapan, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At ihanda nyo kami na tumanggap at makaunawa ng inyong salita. Bigyan nyo kami ng wisdom at pangunawa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ang inyong lingkod na inyong gagamitin ay patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, at naway ang mensahe at ang mga lesson na aking may share, Panginoon, sa kapatiran ay sa iyo lamang po nagmumula. Tanggalin niyo po ang mga opinyon na nasa isipan ko at palitan niyo ito, Panginoon, ng mensahe na naayon sa inyong doktrina, Panginoon. At inaalala din namin, Panginoon, ng mga preachers sa mga Bible study. Naway layo na kami sa mga maling doktrina, mga maling references, Panginoon. At alam po namin na kung tama ang aming desire sa pagtuturo ay bibigyan niyo po kami ng discernment sa mga lessons, sa mga references na aming pag-aaralan, Panginoon. Thank you, Lord, for the life of all the brethren who are willing to teach. Thank you, Lord, sa pagkabay ng aming pastor. Patuloy niyo po siyang i-bless, Panginoon. Patuloy niyo po siyang protektahan, O Lord, sa gawa ng kalaban. We thank you, Lord, for his life and his family. And we thank you, Lord, for the ministry that you entrusted to him. We pray, O Lord, na kami po ay maging blessing din po sa buhay ng aming pastor. And we thank you, Lord, sa mga bahay na inyong patuloy na ginagamit, sa mga puso ng mga kapatiran na willing pong magpagamit ng kanilang mga tahanan sa inyong gawain. Kayo po ang patuloy na magprotekta at biyayaan niyo po ito, Panginoon, nang naaayon sa inyong will, Panginoon. At patuloy yung mga pamamahay ito ay maging daluyan ng pagpapala sa mga souls ng mga bisita na hindi pa po nakakarinig yung salita, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat isa. And we thank you, Lord, sa mga kapatiran na patuloy na umaattend ng mga Bible study ng gawain, worship service. And thank you, Lord, for winning over the obstacles na aming pinagdaraanan sa aming pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang nakakaalam ng puso, pinagdaraanan ng bawat isa. Maaaring meron po kayong kaming mga
challenges sa buhay at maaaring ito ay maging dahilan ng aming pagsuko. Ngunit dahil sa inyong Panginoon, dahil sa inyong mga paalala through the Word of God, through the messages at sa conviction of the Holy Spirit, Panginoon, kami po ay narito at patuloy na nagde-desire na lumago sa spiritual, Panginoon. We thank you, Lord, muli at kailangan po ang mapapurihan, mag-glorify ngayong gabing ito. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So magandang gabi po sa lahat. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa evidence of salvation. Ito na napag-aaralan na natin ito. At sa dami-dami ng choices na punta ako sa lesson na to kasi I think timely ito kasi karamihan sa atin mga sabihin natin babes pa, no, sa pananampalataya. Tulad ko, I consider kahit na ilang years na babes pa rin, no. Pero again, napaka-importante nito kasi hindi tayo dapat magpapadala sa feelings natin, no. Ito yung nagiging cause, naalala ko nung bago-bago ako na masyado ako nagpapadala sa aking nararamdaman. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible, no? Ano ba ang doktrina patungkol sa assurance of salvation, no? So, itong topic na to, ang title is Evidence of Salvation, no? Ito ay kasama po dun sa sa 1-year discipleship course, okay? Ang ating mga key verses na pag-aaralan ay 2 Corinthians 5:17, Titus 1:16, at 1 John 2:3-4. So bubuksan po natin 2 Corinthians, mag-Bible read po tayo as we read this one. 2 Corinthians 5:17, let's all read all together. Are you there? Very popular verse, reading now. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. And Titus 1:16, basahin po natin. Titus 1:16, are we there? Amen. Reading now, 16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and of every good work reprobate. And last, 1 John 2:3-4. 1 John 2:3 and 4. Reading now, are we there? Verse 3. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and truth is not in Him. Amen. So, the evidence of salvation ay, biblically speaking, ay meron talaga, pag sinabi ng evidence, ay merong basehan, no? At ito po ay hindi basta-basta lang naniwala tayo by closed eyes, no? Meron po siyang ebidensya. At ano ba yung mga salitang nagagamit natin sa pang-araw-araw, synonyms ng evidence, no? Kung medyo tayo nalilito sa salitang evidence, no? Ito'y maaaring tawaging proof, no? Ano pa, maaaring tawaging confirmation, no? Sigurado tayo, or verification. Or sa salitang army, affirm, no? Affirmation. Ito yung mga synonyms ng ng evidence. Sa action word naman, sa verb, it can use as indicate na it shows that you are saved, no? Show, display, reveal, manifest. Ito lang po yung mga ilan sa words na synonymous sa salitang evidence, okay? It is important to understand why we are going to study this topic, no? First of all, this is for us because lahat naman tayo dito ay nagki-claim na tayo po ay naligtas na, no? Amen? So definitely,
hindi po ito para tayo mag-doubt sa ating salvation, but to examine our salvation. Bakit ba tayo nagda-doubt, no? Kasi minsan meron tayong uncertainty, meron tayong lack of conviction, hindi ka sure, di ba? May mga bagay-bagay talagang hindi ka sure. For example, kailan ka ba nagda-doubt sa sarili mo? Like for example, sa school, naalala ko, pag mathematics talaga, doubt na doubt ako sa sagot ko eh. Kasi hindi ko alam yung formula kung tama, no? So, alam mo yung feeling na hindi ka sigurado, pero nasagutan mo. Diba? Ganun yung mga pakiramdam na nagda-doubt ka eh, no? Or, kung sa love life naman, hindi pwedeng mag-doubt ka kung kasal ka, kung talagang kasal ka. No? Kasal ka ba? Hindi. Kasi you experience it eh, no? Yung po yung mga examples na hindi ka pwede mag-doubt kasi you experience it. So, ganun din naman yung tinanggap natin ng Panginoon. It is an experience. Magmula nung tinanggap natin ng Panginoon, it is an experience. Di po ba? Hindi, okay lang po yung mga babies. Don't mind it. Ganyan talaga. So, huwag kayong kasi, ako bilang parents din, pag ako, nawawala na yung focus ko sa lesson. Don't worry, hindi ako yung pastor na maninitan ng, hindi ako pastor. Don't worry, hindi ako. Appear! Don't worry. Alam mo, ako pag nakaupo, ako yung pastor, nagagalit pag may mga, nawawala na ako kasi napopokus na ako kung saan ako, nagagalit na ako. Wag nyo alalaan. Hindi ako yung nagtuturo na nanilitan ng Okay, hindi ako yung nagtuturo na Evidence. Huwag na, hayaan yung mga batang nagsasalita. Kasi ano pa talaga, hindi natin makokontrol. May evidence pala. Maano lang tayo, maaasan lang. So, hayaan nyo po. Unless si Ziggy yan, hindi na pwede maging ngayon. Ziggy. Okay, so, saan na ba tayo? Nawala tuloy tayo. Yun, no? Yung marriage, no? Experience kasi, di ba? Yung salvation is a relationship, no? Sabi nga dati, hindi naman yan, hindi ka naman nag-join ng denomination para maligtas, no? Hindi siya religion, no? Ano yun dati, pag sabing born again, sabi religion. Hindi pala. It is an experience, you are born again. So again, when you are saved, you experience it. So again, just like marriage, you experience getting married with someone else, or kung hindi ka pa married, sa single, paano mo example, you experience falling in love, di ba? Or nagka-girlfriend ka naman siguro. Pero paano, Brad, di pa ako, NSBC, NBSB, basta yun na yun. Hindi ka pa na-in-love, ano experience? Nagkaroon ka naman ng magulang. Malamang. Na-experience mo na, may magulang ka ba? Di ba hindi? So, ibig sabihin, ang salvation ay certain, na-experience mo yan. Kaya hindi ka pwedeng mag-doubt. Okay? Ito po yung tuturo sa atin. Hindi hindi ka pwedeng magda-doubt ka man, pero hindi pwedeng sabihin mo hindi ka naligtas. No? Kasi bakit? As we go on, malalaman natin to. And the Bible is telling us that no man can pluck us out. Ito po yung isa sa verse na talagang pagka may nagsabi sa inyo na losing salvation, ito pong anong version? No man can pluck us out. Diba? Sa John ba yun? Bible tells us sa John 10:28, ano ba sabi doon? Sige po, pakibasa, ikot po tayo. Brother Jeff muna tayo mag-start. John 10:28. John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. So ito po, maliwanag sa sinabi, no? Na neither, ang sabi dyan, neither shall any man pluck them out of my hand. So ito po yung nagsasalita dito is Jesus Himself, no? Kaya nga po sabi, that is the truth, no? Kung ang salvation ay nawawala dahil nagkasala ka ngayon, so ibig sabihin yung finished work ng Panginoon hindi totoo, no? Kasi bakit? Kailangan mo ipagpatuloy.
So, it is in vain yung salvation natin. No? Kaya nga po, so bakit kailangan naman natin i-examine yung ating sarili? What is the word examine? Anong purpose ng examination sa school, mga kids? What's the purpose of the examination? Ha? What's the to test if you learn something, right? Tama ba? If you listen to your teacher, if you study, no? So that kung meron kang mali, for example, 1 plus 1, 2, pero sagutan mo 3. So, aaralin mo na kung bakit naging 2 yung sagot. So next one, you will correct it. So that's the purpose of examination sa ating spiritual na pamumuhay. Na we will really commit mistakes in our daily battle, in our daily life. Pero kung napagdaanan na natin yun, we have to correct ourselves. So ito po yung gustong ituro sa atin. Basahin po natin yung 2 Corinthians 3:15. 2 Corinthians 3:5, I'm sorry. Not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Amen. So our sufficiency is of God. From time to time, it is desirable to examine or prove ourselves to know if we are really in alignment with God's mind and will. We check ourselves, no? Sarili muna natin, huwag yung ibang tao. As it were, to ensure that we are walking worthy of our calling. Alam niyo po ba yung ito, nag-sample na natin din last lesson, yung blacksmith. Ano po Tagalog ng blacksmith? Panday, ito po ba? Ano pong ginagawa Di ba, ang nila is yung metal. Ginagawa nilang sword. At yun ay hindi nila pwedeng gawin nang hindi sila dumadaan sa intense heat, no? Blacksmiths who wants to know the real quality of metal does not sit down and examine it visually. Imagine as a Christian, you examine it visually and you're just sitting down. Mayroon bang mangyayari? No? Just like the blacksmith, he just don't sit down and examine it visually, but he actually tests. He actually examined, no? The Greek word na examine is dokemazo. Kaya nga po, he would use fire to test it. Bakit kailangan natin i-test, no? Basahin po natin Galatians 6:3-5. Galatians 3:5. 6:3-5. For if a man thinks himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing alone. Amen. Kaya nga po dito makikita natin, no? Ulitin ko lang, for if a man think himself to be something when he is nothing, sinong dinideceive natin? Sarili lang natin. But let man prove his own work, no? Examine, and then shall have rejoicing in himself alone and not in other. For every man shall bear his own burden. On this verse, we can see the danger of deception. Maaari kasing nadideceive na natin ang sarili natin. Kasi pwedeng nadideceive na pala tayo na okay na tayo sa ginagawa natin sa Panginoon, pero wala pala tayo sa will ng Panginoon. Nakakalungkot isipin, karamihan, alam naman natin may mga denomination talagang yung tao deboto deboto talaga pero nasa tamang will ba ng Panginoon? So ito po yung mga nakakatakot na maaaring may ginagawa tayo para sa Panginoon, pero wala tayo sa will ng Panginoon. Kaya nga po makikita natin, tayo bilang isang Kristiyano, ito pong quote na to, no?
it is not what we know that will save us. It's what we do with what we know. Sa inyong sariling regrammaring in a simple way, paano nyo ito sasabihin? Anong pagkakaintindi nyo nito? Brother Christian, sa simpleng salitaan, anong pagkakaunawa mo? Kumbaga parang the way na I walk the talk. Yan, yan. Sige pa, si Brother Kirby. Ano yung, simple lang, wala namang tamang mali, wala namang mali. Anong pagkakaintindi mo sa simpleng salita niyo? Yes, application. Hindi po ba? Kasi kung puro head knowledge lang, ito yun, it is not what we know that will save us. Kung puro head knowledge lang tayo, pero it is not what we do, it is what we do, what we know, pero wala tayong ginagawa. O parang, uy, may nasusunog doon. Naalala nyo, paulit-ulit na, may nasusunog doon. Wala ka namang ginawa para maligtas. Di po ba? Uy, yung kulang yung yung mga men na ang dami lahat nag-uwian. Ikaw, hindi ka naman tumutulong. Uy, kulang yung nagtuturo. Oh, ikaw hindi ka naman tumutulong. Di ba samantalang sa iba, sa extracurricular activity, ang galing-galing mo mag-karaoke, ang galing-galing mo magturo ng business, presentation, di ba? Ang galing-galing mo, ang aga-aga mo sa basketball, sa riding, on time ka lagi sa biking, pero pagdating sa di ba? So, and so on and so forth. Kaya nga, hindi, it is not what we know that will save us. It is what we do on what we know. Kaya nga po, nung nakilala natin, nung nalaman natin na paano tayo naglas, hindi dahil sa sarili nating gawa. It is because of the gospel, no? It is because of the death, burial, and resurrection ng Panginoon. Dahil sa kasalanan natin. Bakit ano ba yung kasalanan na yan? Kasi yung kasalanan, it separates us from God, no? And it's because we are separated, we are heading to hell. Romans 3:23, Romans 6:23. Diba? And the wages of sin is death. Nung magmula nang nalaman natin yun, na ako'y patungo sa kamatayan, sa impyerno, sa hell, wala nang ibang sagot. Hindi ko kayang gawing baliktarin yung pangyayari, but it's only because of the gospel. And that's the only time na na-realize natin na hindi ko gawa yung gawa ng Panginoon, no? Kaya nga po makikita natin dito na the evidence of salvation is very clear, and that is the first point na ating pag-aaralan is because of the obedience, no? Basahin po natin. Itong John 2:3-4, it tells us about the obedience provides one clear indication, no? Ano bang evidence? Ano bang ebidensya? Ano bang ebidensya, no? Bisaya man. Diba? Ano bang isa sa evidence ng salvation ay yung ating pagiging obedient, no? Maraming times na nagpe-fail dito, pero ang sabi sa lesson, this very sure, diba? Sabi nga, anong kanta yun? Obedience. Yeah. Can you sing that? Yeah, no, yun na yun. Diba? Obedience is the very best, the key. Kaya nga po makikita natin, basta natin 1 John 2:3-4. Kung ikaw ay ligtas, ito po, ang isa sa clear na proof, na clear na evidence, or na ebidensya ba? So basahin po natin John 2:3-4. Easy, yeah. When they wanted wine, the mother of Jesus said unto them, they have no wine. Lord, Jesus said unto her, Woman, Sorry. 1 John pala, ate. Nawala yung number 1 sa tag. 1 John pala, sorry. Nawala yung evidence ko doon. 1 John pala, hindi ko na-type yung 1. 1 John 2:3-4.
dito po sa binasa ni Ate Eunice, throughout this letter, John used the phrase, we do know. No? The verb form of know occurs 20 times po in the Greek. John repeatedly say this phrase to encourage po yung mga genuine Christians to be sure that their belief was not a matter of doubt but a fact that could be both known and experienced. So ito po sinasabi direkta sa atin, mga ligtas ngayon, no? Na ina-encourage po yung mga genuine Christians to be sure that their belief was not a matter of doubt, no? All believers can be certain of their relationship with Christ and can be assured of this forgiveness. People can know that they have come to know Jesus Christ if they obey His commandments, no? This letter lists several proofs for how people can know Christ and belong to Him. Napansin nyo nung naligtas tayo, hindi man tayo biglang nagbago sa ating physical, no? Minsan makikita mo, nakakatuwa, dati may kulay buhok, hindi naman dinirektang blinas ng pastor. Pero as you study, as you hear the word of God, makukonvict ka na ng salita ng Panginoon. Yung dating mais, naging na, di ba? Yung dating, di ba? Yung dating long hair na lalaki, rock and roll. Diba, wala kayong pakialam sa buko, hindi ko makina ano na. Kalbo na, wala nang buko. Diba, hindi mo mapapansin yan Kayo mismo sa sarili mo. Yung dating nag-yosi, pa isa-isa. Diba? Sa parking, baba mo na ako sa parking, gagawin mag-iit. Kahit napakainit, nag-yosi. Pero, diba, ito yung mga binabago ka ng Panginoon kasi nakukonvict ka na ng mali Alam mo, kahit na alam mo nga mali minsan, ginagawa mo kasi ang hirap daw pigilan yung pag-yosi Hindi ko alam kasi hindi talaga ako nag-yosi. So, pero alam mong mali na Diba? Pero, Lord, last na to, promise. Hanggang paunti ng paunti, binabago ka ng Panginoon Kung ano man yung kasalanan natin na nagagawa, alam nyo yan. At kung i-gauge nyo, kung i-examine nyo ba, mapunta na ba kayo dun sa obedience? Diba? Ando dun ba yung desire na baguhin? No? Iisa-isahin nyo na lang po sa sarili. As again, earlier mentioned, we have to examine ourselves. And sabi dito, obedience provides. This does not mean that the believers must follow a list, no? Hindi naman to katulad tayo ng Pariseo, no? Na kailangan may rules na, naku, na-miss ko to, hindi na ako ligtas, no? Kasi ganun yung mga Pariseo Nor does it mean that people must demonstrate obedience before they can come to know God. No? Hindi ko kaya yung ginagawa nyo, saka na lang ako susunod. Ito yung takot ng iba Kaya ayaw sumunod sa Panginoon. Kasi, hindi pa ako para dyan. May mga ganun Meron tayong attendee sa church na, hindi binibigay yung lahat. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi ko kayang ibigay pa lahat No? So, atin na lang ako minsan. Tapos, saka na lang pag tinawagan ako ni pastor, saka na lang ako attend, no? Ang masakap dito is itong sinasabi dito na baka maaari na tingin mo na hindi mo kayang maging righteous. Hindi mo talaga kayang maging righteous. Wala namang kayang maging righteous sa mata ng Panginoon It is about being humble enough that you cannot do anything but through Christ you can do it. Ito po yung sinasabi dito. Kaya nga po makikita natin, instead, sabi dito, obedience comes as natural outworking of a person's faith and love for the Lord. Napaka eye-opener po ito, no? Lalo na kung pagdadaanan natin dito. Sabi dito, this does not mean that the people demonstrate obedience before they can come to God. Hindi kailangan ng Panginoon ang malinis. Kasi pumunta nga siya dito para sa mga makasalanan. So kung alam mo makasalanan, ikaw ang pinuntahan ng Panginoon, ako ang pinuntahan ng Panginoon, doon pa lang makikita mo na hindi ka talaga required maging mabuti muna bago. Instead, ang obedience comes as a natural outworking epekto po ito, no? Ng a person's faith
faith and love for the Lord. No? And we all experience this. What else? True believers wholeheartedly accept and submit to God's will as He revealed it in His words. Ano po yan? Ito po yung sasabi natin in progress. Hindi naman biglang kinabukasan, ano ka na eh. In progress. So, I don't know if you experience, I don't know about you, sabi nga nila, diba? Yung word, yung Bible verses, yung mga chapter, mga preaching, lagi mo na naririnig, ilang beses mo na narinig, pero hindi mo mauntandahan yung meaning. Pero dumating isang araw, isa sa preaching, isa sa pag-aaral mo, minsan, as you study, biglang mo naunawaan yun. Ito po yung, God will reveal it in His time. May mga verses, may mga life verse kang biglang, may mga verses na bigla kang magiging life verse na lang bigla eh. Kasi, ayun palang ibig sabihin nun. Kaya ka tinawag na life verse eh. Kasi you connect it with your life. Kaya kahit na hindi mo i-memorize, nasa isip mo na ito yung life verse ko eh. Kasi dati, naniniwala talaga ako sa sarili ko lang alam. Pero sabi nga, sa life verse ko, trust in the Lord, and lean not unto their own understanding, all thy ways acknowledge Him, and He shall direct their paths. Kaya nga po, kanya-kanya tayong may mga, in time, may i-reveal ang Panginoon sa atin na mas maunawaan natin. Because, because of His time, no? Hindi sa ating time. Ano pa? Ano pang evidence ng salvation? Tingnan po natin 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become. Amen. Ito po ay napaka very familiar verses, no? Paulit-ulit din po ito. Tayo po ay sabi dyan sa 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, no? All things, no? Yung luma natin, may mga pasaway na po yun. All things, behold, all things are become new. Kaya nga po, makikita natin sa 5:17, all things are pasaway. Okay? So, kung pasaway pa rin tayo ngayon, baguhin na po natin yan. Konting pasaway hanggang magiging na. Pass away. Mag-pass away na. So, ano pang sabi? Doon sa verse, Christians are new people. Hindi po ito, hindi po tayo, kumbaga, ginawa, hindi tayo ni-rebrand. No? Tayo ay ginawang bago. No? Ano pa? The Holy Spirit gives them new life. Ito po yung sinabi dun sa verse. And they are not the same anymore. Ito po yung sinasabi ko kanina. Hindi na po tayo katulad dati. Sabi dito, Christians are not reformed. Hindi po tayo rehabilitated or re-educated. They are recreated. Tayo po yung ginawa. Yun po yung sinabi sa nabasa natin. A new creation. No? Sabi, we are living in a vital union with Christ. Ano pa? At ang sabi din dito, at a conversation, believers are not merely turning over a new leaf, no? They are beginning a new life. Na ano na po, na yung nagagamit yun yung salitang nagbagong buhay na ako, no? Nung niyaya ka uminom, labra, ang hirap tumanggi, no? Anong sagot mo? Nagbagong buhay na ako eh. Oh, yes, di ba? Anong sagot niyo nung niyayaya ka uminom? Ay, konti na lang. Sunod ako. Sunod ako, dyan si Mrs. Mamaya. O, di ba? Hindi, ambag na lang ako. Hindi na ako inom. Basta wala ako dyan, ha? Guilty ako dun eh. Di ba? So, pero makikita ka nila na, uy, nag-aambag na lang si ano. Kahit na, mali, no? Pero nag-aambag na lang sila dati, nakikipag-agawa pa na ako. Better na yun kasi sa, umambag ka na, ikaw pa yung umubos ng alak. So, paunti-unti. So, ibig sabihin, andun doon na yung changes, makikitaan ka na eh, no? Ano pa? An important aspect of this completely new creature is how people are reconciled to the Creator. No, the old
the old order of sin and then as gone. So ito po yung ibig sabihin ng ating mga ng 2 Corinthians 5:17. Old ways of thinking natin, yung all distinctions have been abolished for those who are in Christ. So what else? Titus 1:16, tingnan po natin. Naalala niyo po yung lesson na to? Medyo as we go through, nare-remind po tayo dun sa mga nakaraan. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient unto every good work meant for which. Amen. So ito po, yung Titus, it talks about the corrupt and unbelieving. Dun sa, kung babalikan po natin yung 15, no? Kung tatalon tayo sa 15, Titus 1:15. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is not pure, but even in their mind and conscience is defiled. The corrupt and unbelieving po na nabanggit sa sa 1:15 ay mga false teacher. Okay? Huwag po tayo basta-basta masaktan na they profess and they know God. Baka naman dinidibdib natin to, ako ba to, ako ba to, ako ba to. Hindi po, ang konteksto po ng binabasa natin, si Paul is referring to the false teacher po. Okay? Kasi minsan, pagka hindi natin inalam yung konteksto, parang lalo na kung ganun ka. Kung corrupt ka tapos unbelieving ka, pero hindi ka naman false teacher. O, di ba? Unbeliever ka pa lang. So, ang ibig sabihin, ang sinasabihan po ni Paul dito ay yung mga false teachers that who claim to know God. Okay, tingnan po natin yung konteksto, no? Ito pa nga yung mga salitaan nila kung ilalagay lang natin sa simple word. All I know, after all, I know all the rules. Kasi kabisado nila yung yung Pentateuch. O, nilalagay nila sa ulo na. But their actions reveal their true identity, their true nature, kung how they treat people, di ba? The false teachers profess knowledge of God and with their Jewish background may have been well versed in the Old Testament, but they are based on their faith on works, no? Not on the Lord Jesus Christ, but they denied that the God they claim to know. Paul's charge against the false teacher is similar but even more direct than his accusation in 2 Timothy. Basahin po natin 3:4. Kaya po talagang ganun na lang po yung charge ni Paul sa mga false teachers. 2 Timothy 3:5. 2 Timothy 3:5. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Amen. So tayo po, no? Ay na-remind dito, having a form of godliness but denying the form thereof, from such turn away. So we are so blessed, no? Na meron tayong isang alagad ng Diyos na nangangalaga sa atin ng genuine, no? Kaya nga po kung tayo magpunta man sa ibang lugar, no? Or kahit na bisita or permanently, kung nakita na discern na po natin na itong nagtuturo sa pulpitong ito ay, no, may form of ungodliness, no, from such turn away, no, kasi ikaw na nasa tamang mawawala ba yung salvation mo kung talagang ligtas ka na sa dating church mo? Hindi, pero mawawala ka na dun sa fellowship ng Panginoon kasi mali-mali na yung turo no, makukuha mo yung ways niya, pero kahit na nararamdaman mong nadidiscern mo ng mali, pero dahil nga mas nag-enjoy ka kasi yung half person mo talagang half nature mo, yung isang nature mo pala is baka mundo, alam mo ng mali pero nag-enjoy ka naman, hinahayaan mo na. So delikado po yun, no? Binigyan po tayo ng Panginoon ng discernment. Kung alam naman natin mali, from such turn away. The Jews had reputation for claiming to know God. And Paul's language throughout this section indicates that Titus' greatest difficulties would be created by Judaizers, no? Ang term na ginamit dito is detestable or disobedient. They are unfit
for any good work. Ginamit po ng ni Paul yung salitang because of sin, no, ng mga false teachers, yung strong na salitang condemnation, no? Paul called them detestable. So condemnation po ang ibig sabihin nun. Nire-reveal yung salita, yung pag ginamit po kasi yung salitang detestable is nire-reveal niya yung disgust, na yung disgust niya dahil dun sa kanilang kasalanan at pagiging hypocrisy, no, pagiging disobedient and so on. So ito po yung kaya nga po, if we found ourselves, no, not worthy, na kahit na anong effort natin, na wala namang worthy talaga sa Panginoon. Ang mahalaga, nakikita po natin na nag-e-effort ka. Ang mahirap kasi niyan kung nakita mo na natin na unworthy tayo pero wala kang effort, no? Mahirap yung nakikita mo nga wala kang effort kasi pag wala kang desire sa puso mo na gawin kung ano yung kinukonvict ka na tama, ito yung gawin mo, pero hindi mo pa rin ginagawa, no? Mahirap yun, no? Ang sabi nga, akala ko dating backslider yung mga ma-absent lang sa church. Hindi pala. Backslider is laging ang pwedeng present sa church, laging pwedeng ang may ginagawa sa church eh. Pero wala siya dun sa tamang sa tamang will niya sa Panginoon. Yung pala yung backslider na parang nandoon ka lang pero wala yung isip mo sa church. No, wala yung hindi ka committed sa church, yung pala yung backslider. Kaya nga po mahirap dito. Kaya nga, how should we respond? No? How should we respond? Sabi sa Bible, we should respond like a little children. No? Isip ko, little children, eto nga, hindi sumusunod. Pero ano ba ibig sabihin ng little children sa Bible? No? Tingnan natin, bakit mga bata? Bakit, sabi, we should respond like a little children. Saan binanggit yung ano na yan? Kasi yung mga bata, kung titingnan natin yung principle, they are dependent. Can they live without parents? No. They might be naughty, like Ziki, but they cannot live without, you cannot live without daddy, right? Ziki? Ziki, yes or no? Aminin yung hindi. Dilaglag ako. But in reality, kids cannot live on their own. They are dependent. Kaya naging bata rin naman tayo, no? Naging dependent. Ito po yung gusto ng Panginoon. Tayong mga Kristiyano na mga matatanda, dapat para daw tayong mga bata na dependent sa Panginoon. Basahin po natin yan. Basahin po natin itong saan ba yun, yung little children, wait. Sige po, sino po makakahanap? Little children. Paki-ano nga po. Matthew 9:14. Sige nga po, basa nga sister. Kahit Tagalog, okay yan. Matthew 9:14 ba? 19. 19. Sige, sister, basahin. Di ko sure. Sige lang. Ta-type nyo lang yung little children ko sa may mga cellphone. But Jesus said, suffer little children forbidden nothing. Yes. No. Matthew 18:3. 18:3. 18:3. Yes. Ayan. And said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of God. No? Kaya nga po dito, itong Matthew 18, ang konteksto po nito ay patungkol sa the least is the greatest, no? Yung hanggang 18 to 11, no? Ito po yung tumutungkol doon sa mga humble, sa mga nag-humble daw sa Panginoon. So as we continue, ito po yung first point ng lesson natin, no? Introduction lang yun. So, a conversion experience
Hindi napigilan ni brother. Hindi napigilan ni. Hindi pa ba? Introduction pa lang yun. Wala naging Dinagdag ko yun, bro. So, as evidence of salvation is there's a conversion experience. There's love for God's word. O, i-click kung sa ating ano lang no, sa bubble mind. Tayo ligtas. I-click natin to. Meron ba akong conversion experience? Click ba yan? Check ba yan? Meron ba akong love for God's word? Check ba yan sa ating isip? Meron ba akong love of righteousness? Ano pa? Meron ba akong God's chastening? Uy, marami ako niyan. Anak nga ako ng Panginoon. O, mamaya titignan natin ha, kung ito ba'y lagi sa Panginoon or baka self-conflicted. Di ba? Inflicted. Ba yan, mga ebidensya ko. Self-evidence. Okay? And looking for Christ, are we really looking for Christ's return? Are we excited sa pagdating ng Panginoon? Ito po yung 5 evidence na ating pag-aaralan. Siguro hindi natin ito matatapos, pero titingnan natin kung kaya. Pero hindi po natin mamadaliin. So tingnan po natin yung first evidence. Matthew 18:3 and John 3:3. Sige po, pakibuksan po itong Matthew 18:3. Basahin po natin yung 18:1-4. Matthew 18:1. Start 1, no? Yes. Hanggang At 4. the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And the chapter number 2, that Jesus called the little child unto him and set him in the midst of them. 3. And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Amen. So ito po yung first evidence. Hindi naman first, one of the evidences no, ng isang ligtas. Conversion experience. No? Hinalutulad po ito sa bata, yung nabanggit natin kanina. Yung tanong ng disciple sa verse 2, ang sabi, and Jesus called, may tanong, and the same time came the disciples sa verse 1 unto Jesus saying, sabi, who is the greatest in the kingdom? Ang sabi ng Panginoon. And Jesus called, tinawag niya yung bata, a little child unto him. Imagine din nyo, no? And set him in the midst of them. Hinalantulad, no? Ginawa siyang example, no? And said, verily I say unto you, talking to the disciples, talking to us, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Sinagot ba ng Panginoon directly yung tanong, who is the greatest? Di ba hindi? Binigyan tayo ng isang example, no? Sabi pa sa 4, whosoever therefore shall humble himself as a little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Anong sagot? Kung sino yung magiging humble na katulad ng maliit na batang ito, siya ang iaangat sa kingdom of heaven. So, titingnan natin, it all talks about being yung humility. No? Yung you're not thinking highly of yourself. Kung sa lahat ng bagay, feeling mo, ikaw lagi yung magaling, ikaw yung sikat, hindi matatapos yung gawain, or kung hindi kikilos yung gawain kung wala ka. No, maghinay halong puls dili ka. No? Kung sa tingin mo lagi kang mataas dahil nga position mo sa office is mataas. Pagdating sa church, gusto mo ikaw rin yung laging tinatrato na mataas. Tapos hindi ka lang napansin, wala lang like, wala lang heart. Nagtampo ka na, hindi ka na nag-church. Diba? Hindi po. Itong mga batang to, wala naman silang pakialam eh. So dependent lang talaga sila.
ito po yung gusto kong ipakita sa atin na to answer the disciples' question, Jesus called a child. Now, ang Aramaic language po ng ang child is servant. Diba? Yung palang Aramaic Aramaic word ng child is a servant. So, we are a servant of God. Thus, when Jesus took a little child into His arms, He made the explanation of greatest even more distinct. To be great, one must serve. Ano tanong kanina? Who is the greatest in the kingdom? Be a child. Ang child, Aramaic word is servant. To be great, one must serve. To be great, we should serve. Nasusundan po natin. Ito po yung wisdom na gusto iparita. Kung gusto mo mag-great sa lahat ng mga bagay, worldly, ang word lang yun. But if you want to be great in the kingdom, ang ganda ng topic last, yung building the kingdom of God. How can we, it just boils down to serving God. Ito pala yun. We have to serve God if we want to be great. Kaya nga po yung mga ministry sa church, hindi pinag-iisipan yan eh. Alam mo, nakukonvict ka na itong ministry para sa'yo, tapos dinidelay mo ng dinidelay, samantalang pagdating sa profession, sa career, sa labas, kung makaano ka, gusto mo mapatunayan, ikaw ang pinaka-the best na sales, ikaw ang pinaka-best manager, ikaw ang pinaka-the best na... Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, dinidelay natin. We don't want to be great. No, we don't want to be like a children. We don't want to be a servant. We just want to be great doon sa paningin ng tao. Pero ang sinasabi ng Panginoon, we childish sa gawain, di ba? Binigyan ka ng ministry ng Panginoon. Tapos, binitawan mo nung una, sipag-sipag mo. Tapos, dahil nga naka-occupied ka na sa labas, binitawan mo na. So, para kang bata na sa umpisa, gusto mo yung lollipop, si Sia, for example. Tapos maya-maya, iiyak pa yan, bibili sa grocery ng lollipop. Tapos maya-maya, hindi pa nga ubos, ayaw na. Childish. The same way sa ating gawain, ang init-init natin sa gawain nung una. Tapos nung ano ka na. Ito po yung sasabi dito, we have to be childlike. As a children depends on their parents, so people who come to God must be willing to wholly depend on Him. The kind of people whom Jesus described as blessed in the first Beatitude 5:3-6, no picture of the complete dependence upon God that is in need in order to come to faith. That Jesus called the child as His example of greatness in His kingdom reveals the nature of the kingdom. God's people are called to, ito po, humility and unconcern for social status. I'll repeat, God calls us, believer, to call unto humility and unconcern po sa social status natin. No? Those who persist in pride and the ladder of climbing for the sake of status in the world will never enter the kingdom of God. By contrast, those who in humility realize their need of Savior, accept Him, and move into the world to serve, not only enter the kingdom but will be the greatest in the kingdom of heaven. So, serving po talaga. We have to be like a child. Aramaic word of serving, servant, for us to be the greatest in the kingdom. Jesus would later explain, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as Son of Man did. Not come to serve, but serve and gave His life as a ransom. Basahin po natin yan sa Matthew 20, 26 to 28. Ang ganda po na ito. Matthew 20, 26 to 28. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister.
Amen. Napakaganda po, no? Even yung lalo na yung 20, kahit na, kahit ba? Kahit na, no? Kahit na, di ba, yung event? Kahit na yung anak ng Diyos, no, came not, hindi siya dumating para siya ay pagsilbihan, kundi siya ay para magsilbi. Kung ang Diyos nga nagsisilbi, bakit tayo ayaw magsilbi? Di po ba? Hindi lang nagsilbi, pero binigay pa yung kanyang buhay para sa kabayaran ng karamihan. Kaya nga po, true humility is to deny oneself. Yun po talaga, to accept a position of servanthood and to completely follow the master. Kaya nga po, Kristiyano, hindi po ito, sabi nga nila, bed of roses. Nung tayo po ay naging Kristiyano, tayo po ay dapat humanda na sa mga paghihirap para sa Panginoon. Hindi naman paghihirap dahil pinahihirapan tayo eh. Actually, mahirap ba yung magdala ng, di ba, kung tayo po ay nagpipick up ng mga, hindi po, sabi nga, hindi dapat maging burden yun eh. Ang ganda nung testimony ni, ni Brother Deacon Edwin. Ay, nasanay kasi ako ng Deacon Edwin. Ni Brother Edwin. No, yung pagpipick up niya ng mga, hindi siya burden. Kung tutuusin, ikaw na yung magagas, ikaw yung mas maagang gigising, pero ikaw yung huling darating. Samantalang yung mahanatid mo, umihilik na. Pero kung iisipin mo yun, magkakaroon ka ng grudging eh, no? Pero kung iniisip mo yun, dahil nga you are serving the Lord, ang sarap kaya sa feeling. Kaya sarap po, meron tayong ganong feeling na, di ba, kunyari, pinagaman na ang bahay, darating naman sila, mag-iis naman tayo. Sa bagay, di ako naglilinis eh. Pero kung meron tayong puso na, di ba, yung darating naman sa bahay. Pero okay lang, once a week lang naman eh. Tsaka, di ba, mas prepare nga huwag kayo maglinis sa bahay kasi once a week para sa Panginoon naman eh. And everything na ginagawa natin sa Panginoon, sana ginagawa natin to out of joy. No? Kung tayo naglalabas sa pagkain, di ba, sana out of joy, walang grudge. Kasi pag kinain namin yan, di kami mabubusog. Di ba? No? Kahit na wala na tayo, kumpara naman sa Panginoon, yung pagpunta na lang, simpleng pagpunta na lang eh. Pwede naman tayo mag-stay na lang sa bahay eh. Di po ba? Mas masarap sa bahay? Ako nga, ayaw ko nga magturo kung tutusin eh. Pero, di ba, pero in reality, gusto ko talaga magturo eh. Kasi, alam niyo yung accountability, yung wala ka naman tayong mag-aral eh. Pero dahil binigyan ka ng Panginoon, privilege yun yung way ng Panginoon para ikaw mismo mag-aaral. Kasi kung hindi ako pinagkatiwala magturo, kailangan mag-aaral. Mas gusto ko yung gagawin ko sa mundo. Kaya nga sa mga preachers, privilege po ito, hindi ito hindi ito responsibility. Ang privilege nga, hindi naman sa mas excited ka nga dapat mag-request eh. Kung tutuusin na, kung naintindihan natin yung privilege, kung sa trabaho nga gusto natin ng privilege na free ganito, makikipag-unahan ka pa pero bakit pagdating sa Panginoon yung privilege, ayaw natin i-grab. So, yun po, kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, pagkatiwalaan tayo ng pastor, di ba? Kung kinunbig ka ng Panginoon na bigay mo to, gawin mo to, so it is a privilege na mag-serve like a child. At gagawin natin yon not because napilitan. Mahirap yung gagawa tayo ng napilitan lang dahil tawag dito, gustong may patunayan. Hindi tayo pwede pag gumawa tayo ng may gustong patunayan lang sa tao, babalik at babalik ka sa dati. Pero kung gusto natin may patunayan sa Panginoon, maaaring ma-demotivate. Pero ang Panginoon ang magpapalakas sa atin ulit para bumalik eh. So yun po, conversion experience, yun po yung experiential na one of the evidence na naligtas tayo is because
we have this experiential salvation na nagmula sa Panginoon. At ang life application na ating makikita dito ay yung salitang like a child, no? What did Jesus mean? How did we become like children? See, ang cute-cute kaya ng mga bata. Totoo. At kahit makukulit ang mga bata, super cute. Lalo na si Sia ko. Kahit na makulit yan, ako. Lalambot yung puso ko dyan kahit galit na galit siya. Bestie! Bestie! Diba? How do we become like children? Jesus never asked his disciples to be naive, simpletons, but to trust him with settled confidence, most typical of a child. Here are some ways how to apply. Sa ating kayamanan, no? Avoid schemes which play to our greed. No? Kung tayo po ay biniyayaan ng Panginoon, wag po tayong magpatalo sa greediness, no? Yung mga get rich quick stock funds or so on. And instead, cooperate with programs that really help the poor. Ay, in-edit ko na to Sorry in-edit ko na to, hindi na save. 01 ba to? Tinanggal ko tong helpful foreigners. Actually, pinalitan ko to ng missionary. Kasi sa lesson ito pero pinalitan ko to ng help the missionaries, help the missions for the Lord. Yung pera natin, hindi naman sa atin yan no? I don't know sa lesson na to. Pero walang masama na tumulong sa mahirap, of course, sa mga, bakit may foreigners? Baka foreigners missionary. Kaya sa mga lesson na sinishare, inaano rin na in-edit. In-edit ko to, ewan ko ba't di na-save. So, correct natin So, mga missionaries, okay? So, ewan ko ano itong ESL Centers Cancer. Anyway, walang masama naman tumulong sa mga organization with the right, with the right intention, purpose. Sabi, tinuruan din naman tayo sa Biblia na tayo tutulong sa mga nangangailangan. Okay, but we have to double check. Actually, speaking of nangangailangan, we have to be very cautious din sa mga ito not personal yung mga manggagamit lang na tao. Okay, meron yan. Madidiscern natin yan na dadaanin tayo sa awa-awa. Okay? Tapos di na magpaparamdam yung pala ginagawa pala niya talaga yun. Di ba? May pwedeng ganun Ikaw naman actually, pag tumulong ka, alam mo na yun Itulong mo na yun at wag mo na asahang babalik sa'yo. Kasi bakit? In your part, you did your part na tinulungan siya. Ngayon, kung maloloko lang siya, pananagutan niya yun sa Panginoon. Pero ikaw, nakita mo yung pangangailangan niya during that time, tumulong ka, masarap yung feeling mo, tinulong mo, at wag mo nang isipin na niloloko ko na ito. Kung nanloko siya, pananagutan niya na yun sa Panginoon. Pero tayo naman, bilang isang tao, kailangan magkaroon tayo ng discernment kung tayo ba iniisahan na o hindi. Kasi mararamdaman natin yun no? So mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Yan, with your mouth. Yan, kung tayo po ay mga marites, no? Mga backbiting and lying for advantage. Be someone who tells the truth without exaggeration. Who doesn't badmouth friends. Minsan, exaggerated yung mga kwento, no? Uy, alam mo ba? May dinagdagan na no? Parang, may balita yun. Nakalimutan, example, nakakatawa mamaya maalala ko. So, wag po tayo dagdag bawas. No? Uy, si brother, nakita ko dun sa mall. May kasamang may ka-date. Yung mga ganun. Dunanan lang. Yung pala, amo niya, tapos dun sila diba, uso na yung mga online meeting, mga meeting sa cafe. Na-chismis na. Uy, si sister. So, maraming kwento. Wag po tayong basta-basta sa ating pag-iisip, ito hindi nakikita ng iba. Avoid teacher whose foundational commitments exclude the possibility of God, no? Kaya nga po, we have to be careful na in-exclude yung sin, human freedom, and so on. Learn all you can about science, the arts, history, literature, foreign cultures from teachers who respect biblical ideas, or better yet,
who embrace the Bible as true. Marami na pong mga teachers ngayon na pinapasok yung science, no, yung katalinuhan in general. Yung katalinuhan ng mundo at katalinuhan ng ay pinagsasabay na. Dahil sa sobrang talino, ikaw mo yung galing niya. Pero the moment na sinabi niya, yung Bible ay binase sa science, magdalawang isip ka na. Di ba? Alam naman natin na ang source ng lahat is, di ba, written in the Bible. Hindi pwedeng ang mundo ay bigla na lang nag-form ng walang creator. Alam na po natin yan, at ito po ay isa lang sa mga life application na tayo po ay conversion, nagkaroon ng conversion experience. Binigyan na po tayo ng Panginoon ng Holy Spirit within us to discern yung mga maling katuruan. Siguro last na to at itutuloy natin yung next 3. Second evidence ng salvation is the love for God's Word. Meron po ba tayong pagmamahal sa salita ng Panginoon? No? Ito po ay isa sa napaka obvious ng examination sa ating sarili. Meron po tayong eagerness na makapag-aral ng salita ng Panginoon. Meron po tayong eagerness na makarinig ng preaching ng pastor or sa Bible study. Meron pa tayo nito sa sarili natin. Or naaasar ka pag darating na yung worship service. Naaasar ka pag darating na yung Bible study. Baka hindi kasi kung naaasar ka. Kasi naaasar ka eh. Isang ebidensya nang ikaw ay ligtas ay meron kang excitement sa salita ng Panginoon. Ito po talagang parang sasabihin mo ng number 1 kasi naglulong ka eh. Maaaring for the meantime, mawalan kang gana kasi na ano ka, pero hindi ka mabubuhay ng walang parinig ng walang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now let's talk about this, no? The love for God's Word. Pag sinabing love, no? Ito po yung proof of, kunyari sa mag-asawa, your marriage, no? Without love, you'll never fall in love with each other unless ano yun, yung sa mga Indian, arrange. Pero pag in-arrange naman, na-fall in love din daw eh, no? Ewan ko kung ano. So they say, pwede mong ibigay lahat ng material na bagay sa mundo sa asawa mo, but if you don't keep your word, it will not make him or her happy. Tama ba? Pwede mong bigay lahat. Pero in reality, hindi mo siya mahal. Magiging masaya ba yun? Yung relasyon na yun? Di ba? Hindi. What does it mean? To keep your word, pag sa relationship, ang usapan is yung, di ba? For example, hindi kita lulukuhin. Ikaw lang yung mahal ko. Pero, pagka nakita niyang meron kang iba, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Parang yung sinabi mo na dati, parang yung pagmamahal mo sa Panginoon na sinabi mo ngayon ay tapos nagsabi ka na ayaw mo na mag-church, is para ka nang nakipag-break. May breakup ba sa may divorce ba sa, di ba? And so, mga examples lang ito na pagsabi sa pagmamahal, hindi natin pwedeng ihalin tulad yung pagmamahal natin sa Diyos sa pagmamahal natin sa tao. Kasi it is holy. Naaaralan natin yung salitang holy, yung meaning ng holy, kung mababalik natin sa ating memory, kung gaano ka-importante yung salitang holy. So, kaya nga po, pagdating sa love of the Word of God, ito po isa sa proof na dapat tayo nag-spend ng time. Kasi tulad ng pagmamahal natin sa asawa, kung talagang mahal natin, we spend time on them, di ba? The more naman sa ating spiritual, we spend time in the Word of God. Yun po yung love of the Word. If we really love the Word of God, we spend time. Do we do devotion in the morning? Buti na nga lang, may mga reminder rin po na ngayon ng apps eh.
Kung hindi pa magre-remind, to be honest, kung hindi magre-remind ng 9 o'clock yun, hindi ako makapagbasa ng devotion. So, sobrang busy. To be honest, hindi na ako nakapagbasa talaga ng Bible, puro apps na. Pero, at least meron kang binabasang devotion, nagbabasa ba tayo ng devotion? O yung nagpa-pop up sa atin, ML. O, Roblox. May mga nag-Roblox pa matanda. No? Kids, even yung kids, you have to have devotion. Diba? So again, ito po yung isa, pangalawa sa topic natin na evidence of the salvation is meron po tayong dapat pagmamahal sa salita ng Panginoon. Basahin po natin John 8:47. John 8:47. He that Bilis is ng oras. of God heard God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Ayan. Sakit na ito, no? Kung tutuusin. He that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Again, context po tayo dito, wag po tayo agad masasaktan. Maaring ang ano natin dito, pagkaintindi, hindi ko naintindihan yung salita ng Panginoon, baka hindi ako anak ng Diyos. Ligtas naman ako eh. Hindi po ito, yung sinasabihin po dito is again yung mga para sa iyo, no? Sinasabihan sila dito na ano, na hindi nila naintindihan kasi hindi talaga sila sa Diyos, no? Ito po yun, dahil tayo naman bilang sa Kristiyano ay nire-remind na we have to love the Word of God kasi ang sabi sa 47, no? Ulitin ko lang. He that is of God, kung tayo kiniklaim natin na ligtas tayo, he that is of God, heareth God's word. Naririnig natin yan eh. Ang tanong, pinakikinggan ba natin? Yun. Hindi, dalawa kasi yun eh. Yung naririnig, papasok lang sa tenga. Yung pinakikinggan is ina-absorb natin. Di ba? So again, yung 19 to 59 po ng John as a context, no? Nireveal po ng Panginoon yung sarili niya bilang ilaw ng mundo, no? Yung para hindi na po natin basahin yung buong verse na yan, yung konteksto, yung 12 to 59. Here the Jews, specifically the Pharisees, do not believe in Jesus' statement, no? Although some of his audience had heard and become believers. Basahin po natin 8:30. John 8:30. Amen. Di ba ba? As sabi dyan sa 8:13. Sabi dyan, as he spake these words, no? Jesus speaks for the Father, no? Many believe on him. Most remain deaf. Ito po ang problema. Karamihan naman ay naging bingi with their hearts. Narinig man nila, pero bingi po sila sa puso. And hardened. Basahin po natin yung John 12:39-40. Huwag naman po tayong maging ganito bilang isang anak ng Panginoon. 39-40. John 12:39-40. Therefore, they could not believe, because that Isaiah said again, He had blinded their eyes and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. Yeah. This is the refusal to confess to Jesus. Now they refused to hear or obey the words of God because they were not God's children. So mga nagre-refuse lang po, maliwanag, ay mga hindi anak ng Diyos. Kaya po huwag tayong magtataka, huwag tayong maging ma-frustrate sa mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, na hindi sumusunod sa Diyos kasi hindi nga sila anak ng Panginoon. Huwag tayong magalit. Instead, let's continue with them. At tayo naman po bilang isang anak ng Diyos, ang sabi dito, di ba? Huwag naman tayong mag-refuse kung tayo kinakausap na ng Panginoon. Di ba? Kasi kung kinakausap pala tayo ng Panginoon, tapos nire-refuse natin.
susunod na po yung next topic natin, yung chastening, no? Hindi na po natin siya muna tatapos ngayon at masyado ng late. Ang bilis ng oras, 2 oras na. So as life application, hearing aid, ang sabi dito sa lesson natin. Sabi dito, si ano brother, hearing aid kayo, no? Di ba ang laking tulong? Kung wala yan, kung tutusin, isipin nyo pare-pares na mahina pang dinig. So wala tayong hearing aid. Jesus used the word, He that is of God. Sino po ito? Tayong mga ligtas, okay? Makes his statement easily applicable to our own time. Tayo po yan. The claim to hear God speak is much easier to make than to prove. Again, i-absorb po natin to. The claim to hear God speak is much easier to make than to prove. Jesus consistently taught that obedience was the indicator of hearing. Ito po, babalik tayo doon sa kaninang pinarephrase natin. Naririnig mo nga, lagi mo ngang nababasa, pero wala tayong pagsunod. Kinakausap ka ng Panginoon, ito ang gawin mo, pero hindi mo kinukumit ng buong buhay mo. Diba? Ito po yun. Kailangan natin ng hearing. Baka bingi tayo. Isip bingi tayo sa tenga o bingi tayo sa puso? No? Get away from distraction noise. Kaya baka maaaring hindi ako sumusunod kasi may nagde-detract sa akin. Puro bike ako. Yan, hindi ko example yung iba. Ang distraction mo, may aso ako. Ang distraction mo, meron akong mga concerts. Ang distraction mo, meron ako, may mga reels ako, di ba? Ang distraction mo, kung ano-ano man. Ang distraction mo, may business ako. Di ba? Kung ano-ano man yung distraction natin, yung noise sa buhay natin, no? Approach God in prayerful attitude. Are we doing this? Di ba? Maaaring hindi natin kinakausap ng Panginoon, no? Devote your full attention to His Word. No? Full attention ang nire-require. Baka half, hindi pa eh. 0.1 lang ang attention natin sa Word of God. Open your heart and mind and be willing to obey what He said. Ito po yung isa sa napakagandang gawin natin. Buksan po natin ang ating puso at isipan at maging willing po tayo to obey on what He said. Lastly, don't argue, just listen. Minsan nakikipag-argue tayo sa Panginoon. Lord, wag naman. Di ba? Lord, susunod na lang tayo kung talagang kasi pagka kinausap tayo ng Panginoon, may burden daw. Sabi nila may burden. Mag-burden ka talaga eh. So far, wala pa naman. No. May burden na po ba kayo? Good burden. Di ba? Good burden. Yan. Ang ganda sa good burden. So, amen. So, again, itutuloy natin yung 3rd, 4th, and 5th. Sakto siguro yung 3rd and 4th. 1.5 hour din to or 1 hour. So, meron po ba distraction? Meron po ba kayong tawag dito? Hindi, yung hindi ka rin distract na ako. Meron ba kayong yung ganito? Wala na ako sa'yo. Yung wala yung words. Hindi clarification na yung parang galit na natanong. Meron ba kayong mga objection? Yun yung term na gusto ko sabihin. Meron ba kayong mga violent reaction? Kasi baka may mga violent reaction ba kayo dyan? Pero maliwanag daw po yung na-discuss natin. May tanong po ba? So, ano po yung tumatak sa atin sa lesson? Distraction. Akin yung evidence eh. Kaya ako personally, yung naaral ko to, yung childlike. Yung child pala is being servant. At kasi if we really want to be greatest in the kingdom of God, maliwanag eh. Sabi sa Bible, we have to serve. So yun po, yung tas na-connect pa dun sa last. Ang galing pa nangungusap building the kingdom of God.
Tapos, ito yung topic. Di ba? Manifestation. Amen. May mga... Nararamdaman ko may birthday na si Brother Eli. Sige po, kung wala nang ano, bago saan mapunta to eh. So wala nang po clarification or violent reaction. Violent. Wala na po ba? Sige po, let us close in prayer. To God be the glory. Can I request Brother Jeff to close us in prayer? Dahil ng Diyos Ama, maraming salamat po sa gabi dito, sa aming pag-aralan. Isa pong malaking nagawa po ito sa amin ngayong gabi dahil na-refresh po kami, O Lord, sa iyong mga salita. Yung paano po namin palalakasin pa ang aming spiritual kalagayan. At paano po namin isa sa buhay. Kung may mga namimiss po kami mga bagay na hindi namin nagawa na napag-aralan namin noon. Ngayon ay na-refresh po kami sa mga salita mo po na narinig po namin yun. Lord, salamat po at sa mga ganito pagkakataon, lumalago po kami spiritually at lumalakas kami at nagiging gabay namin ng bawat pag-aaral nito upang kami ay huwag madala ng mga salimutan, ng mga makamundong bagay. At salamat O Lord at kaming lahat ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga araw-araw na pamumuhay. At Lord, pinapanalangin din namin, O Lord, na ang aming pagsasaluhan sa araw na ito ay hindi pong paspasan, O Lord, maging nakasama po ng aming katawan. Pagpasalamat po kami, O Lord, sa mga tao na ginagamit po lalo na sa bahayan po ito na siyang ginagamit ko po sa ministry mo ito, sa Bible study. At salamat po sa kagandaan ng kanilang loob. Sa aming preacher po, si Brother Dennis, na walang tiyagang nagbibigay po sa amin ng mensahe niyo po, Lord, na siya yung ginagamit. Ang lahat po, Lord, ay binibigyan namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po namin sa Panginoon. Amen.